panukalang pagpayag sa mga senador na bumoto online. Pabor nga ba ito sa ilang miyembro ng mayorya? Kaugnay niyan, kumuha tayo ng report mula kay Bombo Angelo Aganan. Bombo Dennis, Bombo Ever, matapos kwestiyonin ng mga miyembro ng minorya kung bakit tila minamadali umano ang deliberasyon sa panukalan ni Senator Dante Marcoleta na payagan ng mga senador na makaboto online kung may sapat o valid na dahilan, nagbukas ito ng katanungan kung ito ba ay pabor para lang sa ilang miyembro ng majority bloc. Matapos na uminit ang ulo ni Senator Erwin Tulfo sa umunay pagmamadali na matalakay ang mosyon, mariing kwinestyon niya ang mga kasamahan sa mayorya kung may dahilan pa sa likod nito. Pinunto ng senador na ang pag-anunsyo ng Office of the Ombudsman na maghahain ito ng kaso laban sa ilan niyang kasamahan sa Senado. Ito pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Erwin Tulfo. News reports that probably two of our colleagues might land in jail this weekend. Is that the reason why? Is that the reason why they have to have this inserted in Section 41 say para makaboto po kung sino man yung makukulong dahil sa announcement ng Ombudsman na may lalabas na po ang warrant ng ilan sa mga kasama natin, Madam President. Matatandaan na formal na ipinahayag ni Ombudsman Sus Crispin Rimulya, nakakasuhan na nga ng Ombudsman ng kasong plunder sa Sandigang Bayan, Senator Jinggoy Estrada dahil sa umunay pagkakasangkot nito sa multi-billion flood control scandal. Susunod naman umano, nasasampahan din ang kaparehong kaso sa Senator Joel Villanueva dahil sa umunay partisipasyon rin nito sa mga kickback sa proyekto. Habang iniimbestigahan naman si Senator Dante Marcoleta, kaugnay ng aligasyong pagtanggap umano nito ng 75 million pesos campaign donations para sa kanyang pagtakbo bilang senador noong 2025 elections. Senator Ronald Bato de la Rosa naman na muling nagtago kaugnay ng kinakaharap na arrest warrant sa International Criminal Court. Gayunman, Bombo Dennis, iginiit ni Senator Marcoleta na ang kanyang mosyón na payagan ng mga senador na makadalo sa sesyon at makaboto sa pamamagitan ng teleconference ay napapanahon na, lalo na sa umuusbong na makabagong teknolohiya sa kasalukuyang henerasyon. Ipinunto rin ng senador na maging ang pagpayag sa mga overseas Filipino workers o OFW na makaboto online tuwing eleksyon kahit sila ay malayo sa Pilipinas. Narito't pakinggan naman natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Dante Marcoleta. Pagkakataon talaga na kailangan na natin sa ilalim ng bagong mga teknolohiya ngayon. Kasi yung ating corporation code, alam mo, pinapayagan na rin yung mga alternative ways of voting. Kuminsan kasi malayo yung tao, ganito ganyan. So, hindi siya special na bagay. Kailangan na ng pagkakataon dahil sa napakarami na ng mga instances na po pwedeng ang tao wala rito. Ang overseas, tingnan mo, pinayagan na ng COMELEC na makaboto sila through internet. So makikita nyo yung bagong technology. Mariin itong tinutulan ng mga miyembro ng minorya kung saan iginiit ng grupo na hindi sumusunod ang majority bloc sa panuntunan ng Senado. Ayon kay Senator Risa Hontiveros, hindi pa umabot sa usapin kung may substansang motion, ngunit nais na agad umuna ito talakayin sa plenaryo. Paninindigan naman ni Senator Sherwin Gatchalian, ang teleconference ay pinapayagan lamang kung may national emergency o may pandemya, kung kahit hindi dapat umano basta-basta amyendahan ang rules ng Senado. Narito't pakinggan naman natin ang parehong pahayag ni Senator Risa Hontiveros at Senator Sherwin Gatchalian. Hindi na tayo umabot sa pag-discuss, debate sa substantive kasi hindi nila sinusunod yung sariling rules. Internet conference, ginagawa lang yan kung may pandemya. Wala pandemya ngayon. Walang national emergency. Samantala, Bombo Dennis, matatandaan na nagkaroon ng parehong sitwasyon sa Senado noong nakulong si dating Senator Leila de Lima at humiling ang kanyang mga kalyadong senador na makaduloy ito sa sesyon via online. Ngunit ibinasura ito ng Muntinlupa Regional Trial Court. At yan muna ang mga latest updates mula dito sa Senado. Ako si Bombo Angelo Aganan, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected.
anytime, anywhere.